Sino nga ba si Melanie Marquez? Ano nga ba ang totoong nangyari sa biglaan nitong pagkawala sa showbiz? Narito ang buong detalye. Si Melanie Marquez ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Pilipinas, isang beauty queen, actress, at TV personality na naging bahagi ng showbiz at pageantry sa bansa. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati sa kanyang kakaibang personalidad, tapang, at pagiging totoo sa sarili. Ipinanganak si Melanie Marquez noong Hulyo 16, 1964 sa Mabalacat, Pampanga. Kapatid nito ang sikat na aktor na Joey Marquez. Nakilala si Melanie Marquez sa buong mundo nang siya ay koronahang Miss International 1979, isa sa mga pinakaprestihiyosong beauty pageant sa international level. Matapos ang kanyang tagumpay bilang beauty queen, pumasok si Melanie sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bukod sa pagiging beauty queen at actress, kilala rin si Melanie Marquez bilang isang modeling at image enhancement coach. Siya ang nagsanay sa ilang kilalang Pilipinang beauty queens tulad ni Rufa Gutierrez, Miss World, 1993 Second Princess, Charlene Gonzalez, Miss Universe 1994, Top 6 finalists, at Miriam Kiambao, Miss Universe 1999, First Runner-Up. Naging aktibo rin siya bilang hurado, coach, commentator, at host sa iba't ibang beauty pageants, modeling contests, at mga talent search competitions sa bansa at sa international level. May 6 na anak si Melanie Marquez mula sa iba't ibang nakarelasyon. Ang kaniyang panganay na anak na lalaki ay si Manuelito, na anak niya kay Senator Lito Lapid. Kasunod nito, mayroon din siyang isang anak sa nakarelasyon niya na isang Arabong sheikh, isang lalaki na hindi gaano ipinakilala sa publiko. Sa pangatlong pagkakataon, nakipagrelasyon din si Melanie sa Filipino-Chinese businessman na si Frederick D. May 2 silang anak na sina Michelle D. na naging Miss Universe Philippines 2023 at Maxine Shuksha. At ang panghuli ay ikinasal si Melanie sa American ranch owner na si Adam Randy Lawyer. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng 2 anak na lalaki na sina Adam at Abraham. Ang ilan sa kanyang mga anak tulad ni Mazen at Adam ay may mga espesyal na pangangalaga dahil sa kondisyon na nakaapekto sa kanilang development. Ikinagulat ng marami ang naging revelasyon ni 1979 Miss International Melanie Marquez sa interview nito sa Fast Talk with Boy Abunda. Ayon kay Melanie, siya ay dumanas ng emosyonal, verbal at physical abuse sa kamay ng kanyang asawang si Adam Lawyer sa loob ng napakahabang panahon at pilit niya itong itinatago sa publiko upang huwag masira ang kanilang pagsasama at ng kanilang pamilya. Ito ay taliwas sa mga dating ipinalalabas ni Marquez sa publiko na siya ay mayroong isang maayos na pamilya
at perpektong asawa. Ayon kay Melanie, tiniis niya ang lahat ng pananakit sa kanya ng kanyang Amerikanong asawa dahil sa labis na pagmamahal at pangarap niyang bumuo ng isang masaya, tahimik at maginhawang pamilya. Ngunit kabaliktaran ito sa kanyang mga inaasahan. Pagkarating namin sa Utah sa Amerika, I was convinced by my husband and his family na maniwalang ang mga babaeng asawa sa Utah ay dapat na nagtatrabaho sa farm. Sinunod ko, ayos lang sa akin kasi laki naman akong probinsya at gustong-gusto ko yung nangangabayo ako sa bukid. Kasunod ng revelasyon na ito, inamin din ni Melanie na kaya siya nawala ng biglaan sa showbiz ay dahil ipinasok umano iya sa rehab ng kanyang asawa. Kahit pa walang matibay na ebidensya na siya ay nasisiraan ng ulo, maging ang kanyang drug test ay nagnegatibo. Naglabas agad ng pahayag ang asawa ni Melanie na si Adam Lawyer. Itinanggi nito ang mga paratang ng asawa at walang katotohanan umano ang lahat ng pinagsasabi nito ang media. Maraming netizens ang nagulat sa isiniwalat na ito ni Melanie Marquez. Marami din ang nakapansin sa kakaibang kilos nito sa interview niya kay Boy Abunda. Tikom din ang mga anak nito ukol sa issue na ito. There was a time, Melanie, sa buhay mo na bigla ka na lang nawala, hindi nagparamdam. It was an episode in your life when your friends were asking, what's happening? Palagay ko ito yung tamang panahon para tanungin ka, ano ba ang nangyari noon? Saan ka ba nagpunta? Kuya Boy, inabduct ako. I was kidnapped against my will. I was a judge. Nobody talked to me. I cannot talk to anyone. My phone got hacked. And it's on my birthday ko mismo, nung inabduct ko. Because I filed a case against Randy, yung suntok niya sa akin, nawala ako. So, nung nawala ako, linagay ako sa mental hospital, thinking, sira ulo ako. Well, in fact, I'm taking care of my 2 boys, and then I'm having a construction yung binili kong lupa. Bigla akong nawala. I was only invited to celebrate my birthday, but I never thought that this celebration will be my trauma. But I let them be. I just parang nag-observe ako, Kuya Boy. Ano Mimi, I'm nangyayari? sorry. Paano ka inabduct at gaano ka katagal sa mental hospital? Nagulat nga ako eh. Inabduct ako, Kuya Boy. Tapos in-injection nila ako, I cannot move. And I was crying because it was clear enough betrayal of trust. I don't want to mention anybody, but I was hurt. Then nung iniwan ako dun sa facility, tinatawag ko sila, bakit ako naiwan dito? Hinila ako ng mga yung Facility mga meaning mental hospital? Mental hospital. Hindi ko pa alam mental hospital yon. Ako, tapos dinala ako sa 4th floor. Tinali nila ako. Sabi ko, ba't niyo ako tinitali? Hindi naman ako nagwawala. Sa mandatory daw. Sabi ko, nasaan ako? Tapos kinabukasan, sinabi ko, nasaan ako? Mental hospital po ito. Saan? Pasig. Bakit ako nandito? Ang pinakamasakit dito, Kuya Boy, hiniwalay nila ako sa anak ko. Sa 2 kong anak.